food explorers. Tara, food trip tayo. O, diba? Nakakaloka dahil nandito tayo ngayon sa Tipanan Restaurant dito sa Tagaytay. Tipanan kasi is a means tagpuan. We started as a classic lang. Classic na mga Filipino cuisine. And then, a year after that, nag-start na kami magkaroon ng mga ganitong pagkain, yung mga with a twist. So nagkaroon kami ng bagong tagline namin is Filipino classic na food with a modern twist. Grabe, first time ko makita itong mga ganitong pagkain at titikman natin. Kaya samahan niyo ako, okay? Simulan natin dito sa tinatawag nilang wonton laing. O, di ba? So normally, yung mga laing natin, serve siya as nakabalot na siya na dahon lang. So naisipan namin, balutin siya ulit ng wonton naman. Try mo natin yung walang suka. Favorite ko din itong laing eh. Masarap to sa rice. Pero ito, parang appetizer natin siya ngayon. Fairness, laing na crunchy. Ngayon, check naman natin pag may suka. Ay, iba din. Ito yung uulit-ulitin mo. Sarap talaga. Nakakaiyak. Hindi, first time ko kasing matikman tong laing na in a different way. O kanina, Filipino plus Chinese. Ito naman, Filipino plus Korean. O, di ba? O, tignan nyo yan. Grabe. Sinong mag-aakala na ang kimchi ay pwedeng maging sinigang? Isa yan din sa mga bestseller natin sa kimchi, sinigang. Mahilig talaga din ako kumain ng kimchi. Kasi parang nag-a-add yun ng ng something sa pagkain. Bango ha. In fairness, sinigang siya na may kimchi, no? Parang sinigang na pang-Koreano. Ibang klaseng sinigang to. Ito yung sinigang na parang nilagyan mo ng sili, pero hindi siya yung sobrang anghang. Yung parang, yung anghang umiikot lang sa bibig mo. Tapos, andun pa rin yung asim ng sinigang. Ano pa yung asim tapos maanghang? Yun yung lasa niya. Ang sarap. Tapos yung baboy, grabe ang lambot. Siyempre, bilang Pilipino, kailangan pag may sinigang, may sabaw, meron tayong rice. O, di ba? Ang rice natin, Java rice, ha? O. Okay, eto na. Na-excite na ako with rice. Kuha ka sa heaven. Napakasarap. At saka masarap din talaga siya sa rice. Itong kimchi sinigang, magaling nakaisip nito. Kasi yung hindi nawala yung lasa ng sinigang, pero nadagdagan ng kimchi na lasa. Kasi may mga pagkain na nag-e-evolve, pero minsan kasi nati-take away yung nawawala yung lasa ng original. Pero ito, still, andito pa rin yung lasang sinigang, tapos nadagdagan lang ng lasang kimchi. So, perfect pa din. Kumapit kayo. Ito ang tinatawag nilang Horts Bolares. Pinaghalong bulalo at pares. Bolares po is bulalo and pares po. So, bulalo po yung pinaka-main niya, and then pares yung pinaka-soup niya. Siyempre yung Bolares natin, na isa sa mga bestseller natin. At kami po mismo ang nag-iisang meron na Bolares dito sa Tagaytay. Actually, mahilig ako sa bulalo. Mahilig din ako sa pares. Kasi mahilig ako kumain. Kaya, ito, naku-curious ako kung anong lasa nitong pinaghalong bulalo at pares. Okay? Alam mo, hinihiwa ko pa lang yung baka. Parang alambot-lambot na. Eto, patitigman ko na. Malinam na. And then yung beef din, grabe, napakalambot. Nag-melt na sa bibig mo. Ganon. Kapag titignan mo siya, siguro, kapag hindi sinabi sa yung bulalo and pares, isipin mo pares siya kasi syempre beef to di ba? Pero, may ano doon may lasa doon na, hey, ako si bulalo, yung gano'n. May gano'n lasa. So, maganda rin yung combination ng Bolares natin. At saka, iba yung
Ewan ko paano nila niluto yung ano nila, yung beef nila kasi talagang malambot. Itong na-try nating ganito, perfect din to kasi bago sa panlasa natin Yung talagang matatakam kang kainin. The goal is na gusto namin i-project po para sa mga guests namin is yung tumatak sa utak nila, kaya nating pagandahin pa ng pagandahin yung mga pagkain na Pinoy. Siguro yung lasa dito ng pagkain nila, lahat 2.0 talaga nila. Iba yung lasa ng sinigang, iba yung lasa ng bulares nila na hindi mo matitikman sa ibang restaurant. Kasi parang dito mo lang sa Tipanan Restaurant matitikman yung ganung lasa. So babalik-balikan mo talaga siya. Congrats, Tipanan Restaurant!